Toro function sa Excel. Baka hindi nyo pa po alam gamitin. Ayan mga kautak. So, another useful function na naman sa Excel. Ayan, na ituturo natin. So, for this video, yung Toro function naman. Ayan, so konting introduction lang ulit. So, ang Toro function po is ginagamit kapag meron kayong data, mga data na gustong pagsamahin or hindi siya pagsamahin, i-transpose into one row, One row pa vertical, yung pahilera naman pahalang, Ayan, so dito sa aking example, ginamit ko naman to nung nakaraan ko ng video, ayan. So, ang gagawin naman natin is ita-transpose natin yung data into one row. Ayan. So, lagay natin siya dito sa row 8, lahat ng data na to. So, ang gagamitin ko is yung Toro. Ayan. So, equals, ayan lang, ganito lang gamitin mga kautak. Type nyo lang yung Toro, then open parenthesis. Ayan. And then, una nating yung array, Yan, yung array po is yung range or yung mga grupo ng data na gusto nyong i-transpose into row, Ayan, gagawin yung row, So, sa akin, ayan, lagay natin to lahat, ayan. So, dito, meron ding ignore na function, kung saan, kung 0 ang ilalagay nyo mga kautak, so, lahat ng data na kasama doon sa range na hinighlight nyo kanina is masasama, regardless kung blanco, error, or kung ano man yun. Ayan. So, kung 1 naman po ang pipiliin nyo, so kung may mga data or mga cell na walang laman, is i-ignore niya, hindi niya isasama. Kasi kung 0 ang ipinipili nyo, tapos may blanco, ang magiging output nun is, nakalagay is 0 doon sa cell, na itatranspose yun. Ayan. So, kung number 2 naman, ang pipiliin nyo dito, mga kautak, is errors naman ang i-ignore niya. So, ibig sabihin, yung mga blanco isasama, pero yung mga error, kagaya nung, for example, meron kayong formula dun sa range nyo, tapos yung output is NA, basta yung mga may hashtag sa una, yung mga error. Ayan, so i-ignore niya yan pag 2 yung pinili nyo. Pag 3 naman, kung gusto nyong i-ignore yung parehas na mga data na, mga cell na blanco at yung mga cell na merong error, So, ayan, pag number 3. So, dito, 0 lang ulit ang gagawin natin. And then, comma ulit. So, dito, meron ulit true and false. Kung saan, kapag false ang pinili nyo or tinype nyo dito, mga kautak, ang gagawin niya is scan by row, Ibig sabihin, ang magiging scanning or yung pagkakasunod-sunod ng data natin is by row. Ibig sabihin, ito munang row 3 ang uunahin niya, So, ang gagawin, group 1, group 2, group 3, group 4, and then dito naman, Oliver, Henry, William, Theodore, And so forth. Pag true naman, mga kautak, ayan, ang gagawin niya naman is kabaliktaran by column. So, ang uunahin niyang i-scan is itong column A, which is yung group 1, Oliver, James, Eliha, and then after nila matapos, group 2 naman, dito, group 3, and group 4, So, for this video, since mas applicable yung true sa aking data, so true yung gagamitin ko. And then, close parenthesis nyo na, and then enter natin, and then, boom. So, lahat ng data natin is naging, na siya, vertical, horizontal. Ayan, So, pwede nyo itong magamit kapag may ganito kayong data, na gusto nyong i-transpose sa vertical. Ayan. So, try natin gawin to or delete natin tong brain, Tingnan nyo tong brain dito. Pag dinelete nyo yan, ayan. So, magiging 0 siya. Kasi ang pinili natin sa formula kanina is 0, which is included yung mga blanco or yung mga error, So, ayan. Ando ko lang. Ayan. So, di ba po, napakadaling gamitin at kung maisip nyo, pwede nyong gamitin kapag nagsasummarize kayo ng mga data na gusto nyong gawing naka-vertical. So, yun lamang po. Sana po magamit nyo. Use your brain. Maraming salamat po. So, napakadali lang ang kung sino man ng mga tips, pwede mag-follow page sa Facebook, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. At huwag makalimutan, i-share and like this video for more.